Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at bigyan din tayo bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Mga kaibigan, napansin ko lang mga kaibigan, syempre isa din tayong tigahanga at isa rin tayo sa mga nakakausap din ni Sir Alpha Romeo mga kaibigan. Alam naman natin na nasa bakasyon si Sir Alpha Romeo mga kaibigan, di ba? Kumbaga, nagtaka lang ako mga kaibigan, yung YouTube channel ni Sir Alpha Romeo, disable niya mga kaibigan, pati yung kanyang Facebook mga kaibigan, naka-disable din mga kaibigan. Walang profile mga kaibigan. Page isn't available right now. Talagang mahiwaga talaga itong pagkatao ni Sir Alpha Romeo mga kaibigan. Pero ayon sa usap-usapan mga kaibigan, nagbabakasyon si Sir Alpha Romeo. So siyempre respect natin yung mga kaibigan. Pero paano kaya pala yung i-disable mo yung Facebook mo tapos i-disable mo rin yung YouTube channel mo? Paano kaya yung mga kaibigan? Hindi ko maisip kung paano ginagawa ni Sir Alpha yung galing. Talagang nakakahanga-hanga talaga mga kaibigan yung pagbabalik ni Sir Alpha Romeo mga kaibigan. Ano kaya yung dala-dala ni Sir Alpha Romeo na ng mga pasabog mga kaibigan? Baka may matinding mga kaibigan, may matinding pasabog na gagawin si Sir Alpha Romeo mga kaibigan. Kumbaga dapat i-disable niya yung kanyang mga account para pulidong-pulido mga kaibigan yung yung niluluto ni Sir Alpha Romeo mga kaibigan, di ba? Kumbaga syempre ingat Sir Alpha Romeo, di ba? Ay ang dami usap-usapan, hinahanap talaga Sir Alpha Romeo. Tingnan mo yung YouTube, wala yung YouTube na wala syempre lagi kong tinitingnan yung YouTube ni Sir Alpha Romeo dahil alam naman natin si Sir Alpha Romeo pag nagbigay ng pasabog talaga magti-trending mga kaibigan, at saka makakapulutan natin ng aral mga kaibigan. Inaabangan talaga ng mga tao. Pero ngayon wala tayong makita na naka-close talaga mga kaibigan. Nakapag-usap din kami minsan ni Sir Alpha Romeo syempre, pero kung ano yung pag-usapan namin hindi naman pwedeng ibanggitin sa dito sa vlog, di ba? Marami rin si Sir Alpha Romeo na nakakausap, pero syempre FLM family tayo, FLM defender tayo. Syempre respeto natin yan. Kung nasaan kung ano man yung nalalaman natin na hindi natin pwedeng i-vlog, keep it on our mind lang talaga, di ba? Basta ang ko lang talaga mga kaibigan, pakiramdam tayo na maigi kasi nagsisimula pa lang tayo mga kaibigan ng tama nga yung sinasabi ni Sekiyama na marami pa tayong haharapin mga kaibigan, di ba? Marami pang haharapin. Kumbaga parang yung sa akin lang mga kaibigan is kumbaga parang kailangan yung main channel ni boss, kailangan medyo yung keep warm lang mga kaibigan, yung anytime pwede tayong bila kasi gaya nito, itong tungkol dito kila Kuting, kila kung sino-sino pa ng mga kumbaga habang nagpapainit tayo, itong mga pinagpa-practice natin mga kaibigan, di ba? Dahil kung makikita nyo dito sa mga channel nitong mga to, lalo na kila Inday, kila di ba? Talagang meron pa rin silang mga tao na na kumbaga hindi sila umuubra sa FLM family, gumagawa sila ng sarili nilang mga kaibigan. Ang inaalala ko lang dito mga kaibigan is kung makapaglason sila ng isip ng ibang tao mga kaibigan, di ba? Alam naman natin ang daming mongoloid dun mga kaibigan, di ba? Ang inaalala ko yung baka magkaroon ng mga makapagpalason ng mga isipan, di ba? Kaya lagi tayo, diretso lang tayo sa pagpapalaganap ng kabutihan ni Francis Leo Antonio Marcos. Talagang given talaga yung mga kaibigan, hindi natin may tatago yun, lalo na pag nagpagawa tayo ng ating mga tarpaulin, ng ating mga video ads, yung mga campaign ads mga kaibigan. Napakadami nating mailalagay mga kaibigan sa ating mga campaign ads mga kaibigan, di ba? Medyo maaga pa nga, pero Diyos ko mga kaibigan, ang napakadami natin di ba? Sinong tatalo sa pamimigay ng bigas ng isang Francis Leo Antonio Marcos? Wala sila lahat mga kaibigan. Nga sila pag tinapat dito, ano ba nagawa mo para sa bayan?
O ano pa ba ang gagawin mo para sa bayan, o di ba? Pag nakita nila mga kaibigan yung mga achievement, yung mga humanitarian na ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos, malulula talaga yung mga manonood mga kaibigan, di ba? Kasi itong 2022 mga kaibigan, nararamdaman ko mas more on more on social media campaign mga kaibigan na mangyayari, di ba? Andiyan talaga magkakaroon talaga ng banggaan ng mga opinion. Kasi bawat kandidato mga kaibigan, sigurado magkakaroon to ng mga vlogger, supporter mga kaibigan, sigurado yan. Kasi nga, social distancing, hindi tayo pwede basta-basta mag ano-ano lang mga kaibigan do sa labas mga kaibigan, di ba? Kailangan talaga ito paghandaan natin ito maigi, di ba? Talagang nararamdaman ko mga kaibigan na maaaring tumakbo si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan sa pagka-senador o pagka-vice-presidente o pagka-presidente mga kaibigan. Itong tatlo na to, siguradong isa dyan sa posisyon na yan ay kanyang tatakbuhin mga kaibigan, di ba? Pero ang wish ko sana maging solid sana yung mga Marcos loyalist, di ba? Yung FLM loyalist tsaka yung mga BBM loyalist magsama-sama na ulit mga kaibigan, di ba? Yun yung personal kong opinion yung mga kaibigan, di ba? Kung pagbibigyan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte si BBM ang presidente, tapos ang vice president si Sara Duterte, tapos senador si FLM, sama-sama silang tatlo mga kaibigan. Napakalakas nito mga kaibigan na tandem, walang gigiba dito mga kaibigan. Pero kung ang magtatakbong presidente ay si Sara Duterte, hindi talaga mananalo si BBM mga kaibigan. Alam naman natin ang lakas ng puwersa ng DDS mga kaibigan, di ba? Kung sino yung isisigaw ng DDS, kung sino yung magiging main kandidato na sigurado mga kaibigan, landslide na naman to mga kaibigan. Kaya si Manang talagang panay ang dikit kay Erap mga kaibigan, kay Presidente Erap, para mapagbigyan ng kanyang di ba? Yun lang yung sarili ko lang yun. Yung mungkahi ko lang yung mga kaibigan, yung kuro-kuro ko lang yan. Di ba? Kasi syempre, tinitingnan natin, binabalansin natin, pinag-aaralan natin kung ano yung magiging pulso ng masa mga kaibigan. Kung si BBM tsaka si FLM mga kaibigan ng halimbawa ang maglaban sa pagka-presidente, sino ang mananalo mga kaibigan? Hindi ko na kailangan sagutin yung mga kaibigan ng paligoy-ligoy pa. Ang sagot ko dyan si FLM. Mas nakakalamang kay BBM. Kung silang dalawa lang mga kaibigan na maglalaban Kasi syempre magpapaligsahan ito, magdidebate itong dalawa na ito mga kaibigan. Sigurado yan magkakaroon ng presidential debate. Ganda nun mga kaibigan. Alam naman natin yung apolakay natin mga kaibigan, 7 languages mga kaibigan ang kanyang na mumutawi sa kanyang bibig mga kaibigan, di ba? O siyempre magkakaungkatan yan ng baka magka-personalan pa ng tanong yan mga kaibigan. Kalabasan parang ebidensya yan mga kaibigan, di ba? Ikaw, ano ba ang plano mo sa bansa natin, o ano ba nagawa mo na sa bansa natin na kaya gusto mo maging presidente para ipagpatuloy mo? Ano ba yung mga nagawa mo? Kung dito magigiba ngayon si Manong mga kaibigan, Diyos ko po. Pero talaga ako, personally ako talaga Marcos loyalist ako mahal ko mga Marcos mga kaibigan Pero yung ginawa nila kay FLM parang nawalan ako ng konting respeto mga kaibigan, di ba? Lalo na kay Manang, yung pag-deny niya, yung pag-make face niya mga kaibigan, di ba? Tsaka yung mga naririnig ko sa mismong mga naging tauhan niya medyo negative ng kaunti mga kaibigan, di ba? Pero mahal ko mga Marcos dahil sa tatay nila mga kaibigan. Kaya ako Marcos loyalist ako dahil sa kay Presidente Ferdinand Edgardo Marcos mga kaibigan. Dahil nung naalala ko pa nung elementary ako mga kaibigan, yung Notre Dame kami nun. Doon sa Makati, meron kami ng Notre Dame Tapos lumipat ako ng ibang eskwelahan. Public school din mga kaibigan sa Maynila naman. Lumipat ako sa Maynila. Namangha ako sa building mga kaibigan nagawa sa yung may mga kapis pa mga kaibigan yung bintana talagang moderno yung style mga kaibigan
Ang tawag doon sa building namin na yun sa ano eh, sa eskwelahan eh, ano, yung ang bagong lipunan building. Ganda mga kaibigan, talagang modern na modern nung panahon na yun. 80s yun mga kaibigan. Ang kalagitnaan ng 80s yun mga kaibigan eh. Talagang ang ganda mga kaibigan ng building. Talagang hangang-hanga talaga ako mga kaibigan. Proyekto yun ni ano, ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos mga kaibigan. Bilib na bilib ako talaga. Lalong-lalo na nung na ano ko lang, kakaisip na ako mga kaibigan, naririnig ko na yung ano, yung Bataan Power Plant mga kaibigan. Talagang sayang talaga yung pagkakataon mga kaibigan. Ang tumatamasa sana ng murang kuryente mga kaibigan ay masang Pilipino, di ba? So pag Marcos ang makaupo mga kaibigan, siguradong patatakbuhin nitong ano, Bataan Power Plant, at naway magkaroon din ng mga power plant sa Luzon, Visayas, Mindanao mga kaibigan. Kasi ito lang yung way natin para magkaroon para magtamasa ang publiko ng murang kuryente mga kaibigan, di ba? Kung halimbawa isang bahay ka mga kaibigan, di ba, at 4 na kwartong bahay o 3 kwartong bahay, o maghapon magdamag ka naka air condition kasi mainit sa atin mga kaibigan, di ba? Naka aircon ka lang palagi, magdamag maghapon, tapos ang babayaran mo sa kuryente siguro mga 4,000, 3,500, sagara na sagara na yun mga kaibigan ha. Diyan laking ginhawa no mga kaibigan, di ba? Dito sa Canada ang style dito mga kaibigan, kada 2 buwan yung ano, bayad sa kuryente. Kaya kami dito 2 kwarto, tapos alam ko pa rin computer, tapos ako nakapaligid sa akin puro computer din mga kaibigan. Ang dami kong mga nakasaksak, microwave namin, yung oven namin, lahat na kuryente mga kaibigan. Ang binabayaran namin nasa minsan 130, minsan 140, minsan 110, 120, kada 2 buwan yun ha. Tubig, kuryente na yun mga kaibigan, kasama na. Tapos pag summer mga kaibigan, excuse me, 3 aircon yung gumagana mga kaibigan. Doon sa sala, naka-aircon, sa kwarto ng asawa ko, naka-aircon dito, naka-aircon din ako dito sa ano ko, kubo-kubo ko, ito kubo ko to. Di ba nakas tayo ba ng garilyo? Dito, yung binabayaran namin, ganun lang kalit mga kaibigan. O, di ba? Yun yung sana, yun yung nararamdaman ko na sana matamasa rin ng ano, ng mamamayang Pilipino mga kaibigan, di ba? Ang sarap yata sa atin mga kaibigan. There is no place like home for Filipinos than our country mga kaibigan, di ba? Dito sa ibang bansa, iba kasi ang sistema nila dito mga kaibigan, iba ang ano, ang way of life nila dito. Dito parang ano, ang bilis-bilis tumakbo ng ano, kumbaga parang kang lagi kang may hinahabol kahit wala naman mga kaibigan. Kasi nakadedicate ka talaga dito sa trabaho mo mga kaibigan, kasi hindi ka magsusurvive kung hindi mo mababayaran yung mga bills mga kaibigan. Grabe. Ano pa ba pwede natin pagkwentuhan mga kaibigan? Wala masyado mga kaibigan kasi nanood ako dun sa live kanina. Si Nanay Susan, tapos si Sister Victoria, at si Sekyama. Walang nagkwentuhan lang sila mga kaibigan. Wala tayong mabibigyan ng reaksyon mga kaibigan. Kumbaga wala tayong highlight dun sa naging live mga kaibigan. Wala akong mabigyan ng reaksyon kasi kanina sobra pa yung pagod na inabot ko kanina. Nasira yung machine ko. Panay ang kana ko ng ganun. Puta ka, tumatagas na pala yung buhangin doon sa likod. Puta, nakita ko punong-punong ng buhangin yung likod ng makina nung ginagamit ko. 2 oras mga kaibigan, nilinis ko, inayos ko. Talaga naman hirap talaga. Pero okay lang yan kasi Pilipino tayo, hindi tayo umaayaw sa hamon ng buhay. Kita nyo yung mga kaibigan, yung mga kalyo ko, bawat sentimo mga kaibigan pinagpapaguran, talagang ano, pinagtatrabahuhan, ika nga mga kaibigan, di ba? Tapos tumataya tayo ng loto, baka mamaya bilang tayo makachamba, o di retire mga tayo kagad, hayahay. Marami pa tayo matutulungan kung sakali, di ba? Ayun lang, medyo good vibes lang tayo mga kaibigan. At gagawa ko pa ng reaction din yung ano, kay Inday Kamote mga kaibigan. So yun lang, nabanggit ko lang yung kay Alfa Romeo. Kasi sabi nga magbabakasyon nga daw siya 1 week yata mga kaibigan.
ng bakasyon niya muna. So, abang-abangan natin mga kaibigan. Ito ang kaabang-abang mga kaibigan kung ano yung mga susunod na pasabog ni Sir Alfa Romeo. Kasi, di ba nung mga nakaraan, di ba sinasabi niya ilalabas na yung ano, yung tungkol dun sa ano ni Cesar Birata mga kaibigan, pero hindi pa rin niya inilalabas hanggang ngayon. Kasi parang ano to, nakaabang to mga kaibigan para sa election time na mga kaibigan, kaya hindi pa niya nilabas. O kaya baka nagkaroon na naman siya ng bagong ebidensya laban dito kay Victor Lorenzo mga kaibigan. Tapos kung pag-iisipan pa natin, meron pa pwedeng mga mas malalim na dahilan mga kaibigan. Kaya abang-abang lang tayo mga kaibigan. Basta tutok lang tayo kung ano yung mga highlight. Siyempre gagawa natin ang reaction kasi nakatutok tayo dito sa FLM community, di ba? Bilang defender, bilang small YouTuber vlogger, di ba talagang ano na yun, nakahanda tayo at nakasuporta tayo at didepensa tayo kay Francis Leo Antonio Marcos anumang oras, di ba? So agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok na mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bawat isa pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag.